Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katapatan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatamis na halimuyak ay nagmumula sa pinakapait na kataksilan. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang babasaging salamin. Kapag ito'y nabasag, hindi na maibabalik pa sa dati. Ngunit paano kung ang mismong taong pinagkakatiwalaan mo ng buong puso ang siyang walang awang dudurog nito sa iyong harapan? Ang mga ilaw sa Grand Ballroom ng Maharlika Hotel ay parang mga bituing na hulog mula sa langit. Kumikinang sa bawat sulok ng marangyang bulwagan. Para kay Attorney Sinag Lazaro, ang gabing ito ay perpekto. Nakasuot ng isang simpleng itim na bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang ganda. Nakatayo siya sa gitna ng karamihan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang babae, ang babaeng itinuturing niyang pangalawang ina. Ang kanyang idolo, si Hukom Amihan Ilustre. Nakangiti si Sinag habang pinapalakpakan ang bawat papuri na ibinibigay sa kanyang mentora. Ito ang gabi ng parangal para kay Hukom Ilustre, isang pagkilala sa kanyang serbisyo sa hudikatura. At walang mas ipinagmamalaki si Sinag kundi ang maging alaga nito. Nang tawagin ang kanyang pangalan para magbigay ng maikling talumpati, buong pagmamalaki siyang umakyat sa entablado. Hinawakan niya ang mikropono at ang kanyang tingin ay buong paghangang ibinaling sa kinauupuan ni Hukom Amihan. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng sinseridad. Marami ang nakakakilala kay Hukom Amihan Ilustre bilang isang haligi ng hustisya, isang babaeng matapang at walang kinikilingan. Pero para sa akin higit pa siya roon. Siya ang aking parola, ang ilaw na gumabay sa akin sa madilim na karagatan ng batas. Sa bawat kasong hinawakan ko, sa bawat tagumpay na nakamit ko, naroon ang kanyang mga pangaral. Kaya sa gabing ito, nais kong sabihin, maraming salamat po Hukom. Salamat sa pagiging ilaw hindi lang para sa katarungan, kundi para na rin sa buhay ko. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ni Sinag ang pagtayo ni Amihan, isang bihirang nangiti ang nakaguhit sa mga labi nito, isang ngangiting puno ng pagmamalaki. Bumaba si Sinag sa entablado na may magaan na puso. Sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap mula sa kanyang asawa, si Liro Montemayor. Galing mo, mahal, bulong nito sa kanyang tainga. You made her proud, you made me proud. Ngumiti si Sinag at hinanap ng kanyang mga mata si Amihan. Nakita niya itong nakikipag-usap sa isang sulok kasama si Liro. Ang kanilang pag-uusap ay mukhang seryoso, ang kanilang mga mukha ay malapit sa isa't isa, at ang kanilang mga kilos ay puno ng, hindi niya masabi kung ano, isang bagay na hindi pangkaraniwan, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Marahil ay may mahalaga lang silang pinag-uusapan tungkol sa isang kaso. Pareho silang mga abogado, at si Amihan ang kanilang pinuno. Natapos ang gabi sa mas maraming papuri at pagbati. Ngunit habang pauwi na sila, sinabi ni Liro na kailangan pa niyang bumalik sa opisina para tapusin ang isang mahalagang dokumento. Mauna ka na, mahal. Susunod ako kaagad, sabi nito, kasabay ng isang mabilis na halik sa kanyang mga labi. Pumayag si Sinag, bagamat may kaunting pagtataka. Mag-aalas 12 na ng hating gabi nang makauwi si Liro. Naabutan siya ni Sinag na nagbabasa sa kanilang sala. Nag-aantay. Agad itong lumapit sa kanya. Ang mukha ay nagpapakita ng pagod. Pasensya na, mahal. Biglaan lang talaga, sabi ni Liro at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na yon, sa gitna ng katahimikan ng kanilang tahanan, may naamoy si Sinag. Isang pamilyar na amoy, isang mamahalin at kakaibang pabango na alam niya kung kanino. Ang pabangong iyon ay tila isang tatak na pagmamay-ari lamang ng iisang tao. Kumalas siya ng bahagya sa yakap
Ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Nanigas ang kanyang katawan. "Pagod ka na," sabi ni Liro, hindi napapansin ang pagbabago sa kanyang reaksyon. "Halika na, matulog na tayo." Ngunit si Sinag ay hindi makagalaw. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Ang halimuyak na yon, walang duda. Iyon ang signature scent ni Hukom Amihan Ilustre. "Bakit? Bakit amoy pabango niya ang suot mo?" Tanong niya. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Natigilan si Liro. Ngunit mabilis itong nakabawi. Iyon ba? Nagkita kami ulit sa parking lot. Bago ako umalis sa hotel, niyakap niya ako para magpasalamat ulit sa suporta natin. Alam mo naman si Hukom, napakalambing. Isang lohikal na paliwanag. Isang simpleng paliwanag. Ngunit para kay Sinag, ang paliwanag na yon ay parang isang manipis na tela na pilit itinatago ang isang dambuhalang kasinungalingan. Hindi na siya nagsalita. Tumango na lamang siya at nagpaunang umakyat sa kanilang silid-tulugan. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Habang mahimbing na natutulog si Liro sa kanyang tabi, ang isip ni Sinag ay paulit-ulit na binabalikan ng yakap, ang amoy, ang eksena sa sulok ng ballroom. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na nag-overthink lang siya, naguni-guni lang niya ang lahat. Kinabukasan, habang nag-aayos siya para sa trabaho, pinulot niya ang coat ni Liro na naiwan nito sa isang silya. Balak niya itong dalhin sa laundry. Ngunit habang hawak niya ito, may isang bagay na kumislap, malapit sa kwelyo, isang maliit na bagay na metal. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga daliri at kinuha ito. Nang makita niya kung ano iyon, ang kanyang hininga ay tila naputol. Ito ay isang gintong cufflink. Isang mamahaling cufflink na may nakaukit na letrang A at I. Alam na alam niya ang cufflink na yon. Isang pares lang ang ganoon. Isang limited edition na regalo sa kaarawan ni Hukom Amihan Ilustre mula sa yumaong asawa nito. Nakita na niya itong suot ng Hukom ng maraming beses. At ngayon, ang isang piraso nito ay nasa damit ng kanyang asawa. Ang halimuyak ay maaaring isang pagkakataon. Ngunit ito ay isang ebidensya. Nakatayo si Sinag sa gitna ng kanilang walk-in closet. Hawak ang gintong cufflink. Ang bigat nito sa kanyang palad ay kasimbigat ng bumabara sa kanyang dibdib. Ang dating init ng pagmamahal na nararamdaman niya para sa asawa ay napalitan ng isang nanunuot na panlalamig. Ang abogadong nasanay maghanap ng katotohanan para sa iba ay biglang napilitang maghanap nito para sa sarili. Hindi na siya ang asawang nagdududa. Siya na ngayon ang taga-usig. Kinabukasan, sa kanilang almusal, ang katahimikan ay tila isang makapal na pader sa pagitan nila ni Liro. Pilit siyang ngumiti. Isang maskarang maingat na isinuot para itago ang bagyo sa kanyang kalooban. "Maaga ka yata aalis ngayon?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay pinilit niyang maging kalmado. "Oo, mahal, may hearing ako sa korte ni Judge De Leon. Kailangan kong paghandaan," sagot ni Liro habang naglalagay ng palaman sa tinapay. Hindi man lang tumitingin sa kanya. "Ganun ba? Akala ko ba'y sinabi mo kagabi, natapos mo na ang lahat ng kailangan mong gawin?" Patuloy niya, bawat salita ay isang pain, isang pagsubok. Sa wakas ay tumingin si Liro sa kanya. Isang bahagyang inis ang gumuhit sa mukha nito bago napalitan ng isang pilit na ngiti. "May mga huling minutong pagbabago. You know how it is, attorney. Ang trabaho natin, hindi natutulog." Isang perpektong sagot. Isang sagot na kahit sinong abogado ay tatanggapin. Ngunit alam ni Sinag ang schedule ng korte. Walang hearing si Liro kay Judge De Leon ngayong araw. Isa na namang kasinungalingan. Tumango lang siya at uminom ng kape. "Mag-iingat ka."
Nang makaalis si Liro, mabilis na kumilos si Sinag. Ang determinasyon ay pumalit sa kanyang pag-aalinlangan. Binuksan niya ang isang maliit na kahon na itinago niya sa kanyang aparador. Isang regalo mula sa isang kliyente, isang high-tech na GPS tracker na kasing laki lang ng isang barya. Hindi niya akalain na magagamit niya ito, lalo na sa sarili niyang asawa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang bumababa siya papunta sa garahe. Bawat segundo ay tila isang oras. Ang takot na baka bumalik si Liro at mahuli siya ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Mabilis niyang idinikit ang maliit na tracker sa ilalim ng sasakyan ni Liro, sa isang lugar na hindi madaling makita. Isang akto ng pagtataksil para sagutin ang isang mas malaking pagtataksil. Pagbalik sa loob ng bahay, umupo siya at huminga ng malalim. Ang unang hakbang ay nagawa na. Ngayon, kailangan niya ng kumpirmasyon. Nang tanghali, nagmaneho siya papunta sa City Hall. Ang kanyang sadya, ang opisina ni Hukom Amihan Ilustre. Nagdala siya ng isang basket ng prutas bilang palusot. Attorney Lazaro, anong sorpresa? Bati ng sekretarya ni Amihan. Dumaan lang ako para personal na magpasalamat ulit kay Hukom para sa gabing iyon. Sagot ni Sinag, ang kanyang gamang ngiti ay perpektong nakakabit sa kanyang mga labi. Pinapasok siya sa maluwag at marang niyang opisina ng Hukom. Gaya ng dati, ang silid ay nagpapakita ng kapangyarihan at karangalan. Ang mga pader ay puno ng mga plaque at mga larawan kasama ang mga maimpluwensyang tao. Si Amihan ay nakangiting bumangon mula sa kanyang silya para salubungin siya ng isang yakap. Sinag-iha, hindi mo na kailangang mag-abala, sabi nito sa isang malambing na boses. Gusto ko lang pong siguraduhin na naiparating ko ang aking pasasalamat, sabi ni Sinag. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay mabilis na ginagala ang bawat sulok ng lamesa ni Amihan. At doon, sa gilid, nakita niya ang hinahanap niya. Isang maliit at eleganteng kahon para sa mga alahas. Bukas ito. At sa loob, sa pulang velvet na sapin, nakalagay ang isang pirasong gintong cufflink na may letrang A at I. Ang kapares nito ay bakante. Isang matalim na kirot ang tumagos sa kanyang dibdib. Kumpirmado. Mukhang may nawawala po kayo, Hukom, sabi ni Sinag. Itinuturo ang kahon. Tumingin si Amihan dito at bahagyang tumawa. Oo nga, iha. Siguro'y nahulog ko sa party. Napakaburara ko talaga. Sayang, napakahalaga pa naman yan sa akin. Ang kanyang mga salita ay kalmado, ang kanyang mukha ay inosente. Ngunit para kay Sinag, ang eksenang yon ay isang pag-amin. Nagpaalam si Sinag at umalis na may mabigat na puso. Ang bawat piraso ng palaisipan ay nabubuo at ang larawang lumalabas ay mas masakit kaysa sa kanyang inaasahan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Sinag sa kanilang bahay. Binuksan niya ang app ng GPS tracker sa kanyang telepono. Ayon sa schedule na sinabi ni Liro, dapat ay nasa isang dinner meeting siya kasama ang isang kliyente sa Makati. Ngunit ang pulang tuldok sa mapa ay nasa ibang lugar. Nasa isang kilalang 5-star hotel sa may Pasay. Ang kanyang puso ay bumilis. Ito na ba yon? Ito na ba ang gabing mahuhuli niya sila? Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na nagmaneho. Ang kanyang isip ay puno ng mga senaryo, ang paghaharap, ang mga sigawan, ang pag-amin. Habang papalapit siya sa hotel, lalong bumibigat ang kanyang paghinga. Nakarating siya sa parking lot at ipinarada ang kanyang sasakyan sa isang madilim na bahagi kung saan kitang-kita niya ang entrance ng hotel. Naghintay siya. Bawat minuto ay parang walang hanggan. Ilang sandali pa, nakita niya si Liro na lumabas mula sa lobby. Nakatayo ito roon. Tila may hinihintay. Inihanda ni Sinag ang kanyang sarili sa pinakamasakit na tanawin.
Ngunit hindi si Amihan ang lumapit dito. Ang lumabas ay isang kilalang politiko, isang senador na nababalot sa mga isyu ng korupsyon. May iniabot si Liro ditong isang itim na attached case. Nagkamay sila at mabilis na umalis ang politiko. Napakunot ang noo ni Sinag. Ano ito? Anong kinalaman ni Liro sa politikong yon? At habang pinoproseso niya ang lahat, isang itim na sasakyan ang dumaan sa kanyang harapan. Dahan-dahan. Sa loob nito, sa passenger seat, nakaupo si Hukom Amihan Ilustre. Hindi ito bumaba. Tumingin lang ito sa direksyon ni Liro. Isang bahagyang tango ang ibinigay nito bago tuluyang umalis ang sasakyan sa dilim. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang katotohanang mas masahol pa sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Hindi lang ito simpleng pangangaliwa. Hindi lang ito tungkol sa isang sirang pangako ng kasal. Ito ay mas malalim, mas madilim, at mas mapanganib. Hindi alam ni Sinag kung gaano siya katagal na nakatulala sa manibela. Ang imahe ni Liro, ng senador at ng sasakyan ni Amihan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Parang isang sirang pelikula. Ang sakit ng pagtataksil ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay nababalutan na ito ng isang bagong emosyon. Takot. Napaandar niya ang sasakyan nang walang tiyak na patutunguhan. Nagmaneho siya ng nagmaneho, nilulunod ang sarili sa mga ilaw ng lungsod ng Maharlika na nagmistulang mga malabong guhit dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Kailangan niya ng lugar kung saan makakahinga siya. Isang lugar na malayo sa mga kasinungalingang bumabalot sa kanyang buhay. Dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang pamilyar na distrito, sa isang tahimik na kalye na bihira ng madaanan ng mga sasakyan. At doon, sa dulo ng kalye, naroon ang isang maliit na coffee shop na tila hindi pinagdaanan ng panahon. Kapihan ng nakaraan. Ang pangalan pa lang ay tila isang paanyaya at kasabay nito, isang babala. Dito sila madalas tumambay nung mga estudyante pa lamang sila sa law school. Dito nabuo ang mga pangarap, ang mga pag-asa, at ang kanilang unang pag-ibig. Pumasok si Sinag sa loob. Ang amoy ng bagong giniling na kape at lumang libro ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na naghatid sa kanya pabalik sa isang mas simpleng panahon. Umupo siya sa isang mesa sa pinakasulok na bahagi ng kapihan sa parehong pwesto kung saan madalas silang umupo noon. Ang upuang nasa tapat niya ay bakante. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw niyang nakikita ang isang nakangiting mukha mula sa nakaraan. Naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila dumoble. Ang babaeng nakaupo roon ngayon, isang matagumpay na abogada, asawa ng isang iginagalang na abogado, alaga ng isang tinitingalang hukom, ay napakalayo na sa simpleng estudyanteng nangangarap noon. At sa isang iglap, lahat ng pinaghirapan niya ay gumuho. Ang kanyang perpektong buhay ay isa palang malaking kasinungalingan. Isang tableya de batirol para sa babaeng mukhang pasan ang buong mundo. Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang boses na pamilyar, malalim, at nagmula sa nakaraan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakatayo sa harapan niya ang isang lalaki. May hawak na 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang buhok ay medyo mas maikli na ngayon at may mga guhit na ng karanasan sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit ang nangiti, ang bahagyang nakatagilid ng nangiti, ay hindi nagbago. Alpas? Bulong ni Sinag, hindi makapaniwala. In person, sagot ni Alpas Salcedo, inilapag ang isang tasa sa harapan niya. Mukhang kailangan mo to. The usual. Umupo si Alpas sa bakanting silya sa tapat niya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi.
ng mga taon na lumipas at ng isang nakaraang sabay nilang iniwan. Si Alpas, ang kanyang unang pag-ibig, ang kanyang unang kabiguan. Naghiwalay sila matapos ang law school nang piliin ni Sinag ang isang mas sigurado at mabilis na landas sa karera sa ilalim ng paggabay ni Hukom Amihan, habang si Alpas naman ay piniling tahakin ang mas mahirap na daan ng public service. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Nagkibit balikat si Alpas. "Dito ako laging nagpupunta kapag kailangan kong mag-isip. Mukhang pareho pa rin tayo ng takbuhan." Tinitigan siya nito ng maigi at ang ngiti sa mga labi nito ay unti-unting nawala. "Pero mukhang mas mabigat ang sayo. May problema ba, Sinag?" Ang simpleng tanong na yon, na puno ng tunay na pag-aalala, ang tuluyang nagpabagsak sa pader na pilit itinatayo ni Sinag. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay bumuhos ang lahat. Hindi niya ikinuwento ang detalye, ngunit sinabi niya ang sapat. Ang pagdududa, ang sakit, ang pakiramdam na pinagtaksilan siya ng mga taong pinakamahalaga sa kanya. Nakikinig lang si Alpas, hindi sumasabat, hinahayaan siyang ilabas ang lahat. Nang matapos si Sinag, humigop ito mula sa kanyang tasa bago nagsalita. "Kasama ba sa problema mo si Hukom Amihan Ilustre?" tanong nito, diretsahan. Natigilan si Sinag. Paano niya nalaman? Ang pangalan ni Amihan ay hindi niya binanggit ng direkta. Nakita ni Alpas ang gulat sa kanyang mukha. Dahil sa loob ng 5 taon, Sinag, iisang pangalan lang ang laman ng bawat kasong hinahawakan ko, bawat dokumentong binabasa ko, at bawat gabing hindi ako makatulog. Ang pangalan niya. May kinuha si Alpas mula sa kanyang bag, isang manipis na folder. Inilapag niya ito sa mesa at binuksan sa harapan ni Sinag. Ang folder ay naglalaman ng mga lumang newspaper clippings, mga legal documents at mga litrato. "Ang tatay ko." Panimula ni Alpas, ang kanyang boses ay nagbago, naging mas matigas. Nakakulong siya ngayon. Life imprisonment para sa isang kaso ng pandarambong na hindi niya ginawa. Ang hukom na nagpataw ng sentensya sa kanya ay si Hukom Amihan Ilustre. Napatakip ng bibig si Sinag. Naaalala niya ang kasong yon. Isa iyon sa mga unang malalaking kaso na humanga siya sa bilis at talas ng desisyon ni Amihan. "Naniniwala akong ginawa siyang fall guy," patuloy ni Alpas. "May natuklasan ng tatay ko, isang sistema ng palitan ng pabor at pera sa loob ng hudikatura. Bago pa niya mailabas ang ebidensya, inunahan na siya. At si Amihan ang nasa sentro ng lahat ng yon. 5 taon ko nang sinusubukang patunayan, pero napakatalino niya. Napakalinis niyang magtrabaho. Walang ebidensyang dumidikit sa kanya." Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Sinag. Ang senador, ang attache case, ang pagmamasid ni Amihan mula sa malayo. Hindi iyon isang simpleng transaksyon. Iyon ay bahagi ng sistema. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono at sa isang iglap ng tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling, ipinakita niya kay Alpas ang litratong kuha niya kanina sa hotel. "Kuha ko yan kanina lang," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay naging matatag. Tinitigan ni Alpas ang screen ng telepono. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang panga ay tumigas. Ilang sandali siyang hindi nagsalita. Tila pinoproseso ang impormasyong nasa harapan niya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingin kay Sinag. At sa kanyang mga mata, nakita ni Sinag ang isang apoy na nag-aalab. Ang parehong apoy na nagsisimula nang magliyab sa loob niya. "Ito," sabi ni Alpas. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng kahulugan. "Hindi lang ito korupsyon, Sinag. Ito ang nawawalang piraso. Ito ang patunay na ang network na hinahanap ko sa loob ng 5 taon ay totoo." Ang apartment ni Alpas ay hindi isang tahanan.
Ito ay isang war room. Pagpasok ni Sinag, ang unang bumungad sa kanya ay isang malaking corkboard na sumasakop sa halos buong pader ng sala. Puno ito ng mga litrato, mga pangalan, at mga pulang sinulid na nag-uugnay sa bawat isa na bumubuo ng isang masalimuot na web. Sa gitna ng lahat, naroon ang nakangiting larawan ni Hukom, amihan ilustre, na parang isang reyna sa gitna ng kanyang chessboard. 5 taon, sabi ni Alpas, napansin ang tingin ni Sinag sa board. 5 taon kong binubuo yan, piraso sa piraso, pero laging may kulang. Isang link na magdudugtong sa lahat. Lumapit si Sinag sa board. Ang kanyang mga mata, na sanay sa pag-analisa ng mga ebidensya, ay mabilis na sinuri ang bawat koneksyon. Mga politiko, mga negosyante, iba pang mga hukom. Lahat sila ay may utang na loob o koneksyon kay amihan. At ang litrato kagabi, sabi ni Sinag, ay ang link na kulang sayo. Exactly, sagot ni Alpas. Ang senador na yon ay matagal ko nang pinaghihinalaan. Ngayon, may patunay na tayo ng direktang transaksyon nila ni Liro na may basbas ni amihan. Sa isip ni Alpas, ang pagdating ni Sinag ay parang isang biglaang buhos ng ulan sa isang mahabang tagtuyot. Sa wakas, mayroon na siyang kasama. Isang insider. Isang taong nakakakilala sa kalaban, hindi lang bilang isang anino, kundi bilang isang tao. Ngunit kasabay ng pag-asang yon ay ang pag-aalala. Alam niya kung gaano kapanganib si amihan. Ang pagpasok ni Sinag sa mundong ito ay paglalagay din sa kanya sa bingit ng kapahamakan. Kailangan nating mag-ingat, Sinag. Ang bawat kilos natin ay dapat kalkulado, sabi niya. Alam ko, sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit nababalutan na ito ng isang matibay na determinasyon. At alam ko na kung sino ang una nating kailangang kausapin. Dinala sila ng kanilang investigasyon sa isang maliit na bahay sa labas ng syudad. Dito nakatira si Clara, ang dating executive secretary ni Hukom Amihan. Isang babaeng bigla na lang nag-resign. 2 taon na ang nakalipas dahil sa health reasons. Isang dahilan na hindi pinaniwalaan ni Alpas. Nang buksan ni Clara ang pinto at makita sila, ang takot ay agad na gumuhit sa kanyang mukha. Pilit niya silang tinatanggihan, ngunit ang pagiging mahinahon at mapilit ni Sinag bilang isang abogado ay nanaig. Clara, hindi kami narito para guluhin ka, sabi ni Sinag nang makaupo na sila sa loob. Alam kong natatakot ka, pero kailangan namin ang tulong mo. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang hawak ang baso ng tubig. Wala akong alam. Mabait sa'kin si Hukom. Kung gayon, bakit ka umalis? Tanong ni Alpas. Hindi sumagot si Clara. Yumuko lang ito at umiyak ng tahimik. May nakita ka, hindi ba? Mahinahong tanong ni Sinag. Isang bagay na hindi mo dapat nakita. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, tumango si Clara. Hindi ko pwedeng sabihin, mapapahamak ang pamilya ko. Hindi namin hahayaang mangyari yon, pangako ni Sinag. Kahit isang maliit na bagay lang, Clara, isang bagay na hindi pangkaraniwan. Huminto sa pag-iyak si Clara at nag-isip. Ang pabango. Bulong niya, nagkatinginan si Sinag at Alpas. Anong meron sa pabango? Ang pabango niya, ang signature scent niya, patuloy ni Clara. Hindi ito nabibili kahit saan, espesyal na pinapagawa, at ibinibigay niya lang iyon bilang regalo sa mga taong pinagkakatiwalaan niya, sa mga taong bahagi ng kanyang bilog. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Sinag. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanyang isipan, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Nasa isang pagtitipon sila, 1 taon na ang nakalipas. Isang batang abogado ang buong paghangang lumapit kay amihan. Hukom,
Napakabango po ng inyong pabango. Saan po yun nabibili? Tanong nito. Ngumiti si amihan, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Iha, this is not just a perfume, sabi nito. Ang boses ay may halong pagmamataas. This is the scent of power. Hindi ito binibili. It is earned. Ang alaala ay parang isang malakas na sampal. Ang mga salitang yon, na dati puno ng inspirasyon para sa kanya, ngayon ay may nakakakilabot na kahulugan. Pagkaalis nila sa bahay ni Clara, mabilis silang kumilos. Ginamit ni Alpas ang kanyang mga koneksyon para hanapin ang eksklusibong perfumer na gumagawa ng pabango ni amihan. Natagpuan nila ito sa isang mamahaling butik sa isang pribadong subdibisyon. Nagpanggap si Sinag bilang isang kliyenteng interesadong magpagawa ng sarili niyang signature scent. Sa umpisa, naging maingat ang may-ari. Ngunit nang banggitin ni Sinag ang pangalan ni Hukom Ilustre at ilarawan ng pabango, bahagyang ngumiti ang babae. Ang Ilustre number 1, sabi ng perfumer. Isang napakagandang halimuyak. Ngunit pasensya na, miss. That scent is exclusive only to the members of a private club. By invitation only. Hindi kami pinapayagang gawin yon para sa iba. Private club? Pag-ulit ni Sinag, tumango ang babae. Isang listahan lang ang ibinigay sa amin ni Hukom. Sila lang ang pwede naming gawan. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng palaisipan ay tuluyan ng nalaglag sa lugar. Ang pagkamangha sa kung gaano kalawak at katalino, ang sistema ni amihan ay hinaluan ng matinding pangingilabot. Ang pabango ay hindi lang isang pabango. Ang cufflink ay hindi lang isang cufflink. Ang mga ito ay mga simbolo, mga badge ng pagiging miyembro sa isang lihim na kapatiran ng krimen at korupsyon. Ang relasyon ni Liro at amihan ay hindi lang isang affair. Ito ay isang alyansa. At ang pagtanggap ni Liro sa pabangong yun ay ang kanyang panunumpa ng katapatan. Gabi na, nang makauwi si Sinag, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang kanyang puso ay basag na basag. Ang bahay na dati niyang itinuturing na kanlungan ay tila naging isang kulungan. Pagpasok niya sa kanilang silid, may isang maliit at eleganteng paper bag sa ibabaw ng kanyang kama. Isang kilalang brand. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa loob nito ay isang pamilyar na bote ng pabango. Ang Ilustre number 1. May nakasabit ditong isang maliit na card. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, ang eleganteng sulat kamay ni amihan ang nakasulat. Para sa pinakamamahal kong anak, sana'y hindi mo ako bibiguin. Hindi iyon isang regalo, iyon ay isang babala. Alam na. Sa ika-35 palapag ng isa sa pinakamatayog na gusali sa Maharlika, ang opisina ni Hukom Amihan Ilustre ay isang santuwaryo ng katahimikan at kapangyarihan. Dito, ang ingay ng syudad ay hindi naririnig. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang marahang paglipat ng mga pahina ng batas. Nakatayo si amihan sa harap ng kanyang floor-to-ceiling na bintana. Hawak ang isang kopa ng mamahaling alak. Mula sa kanyang kinatatayuan, ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam lamang at ang mga tao ay walang mukha. Ganito niya gustong tingnan ang mundo. Mula sa itaas, kontrolado. Tumingin siya sa kanyang lamesa sa isang nakaprame na litrato. Ito ay kuha noong araw ng pagtatapos ni Sinag sa law school, cum laude. Sa litrato, magkayakap sila, parehong nakangiti. Si Sinag, na puno ng pag-asa at pangarap, at siya, na puno ng pagmamalaki sa kanyang pinakamatagumpay na proyekto. Para kay amihan, si Sinag ay higit pa sa isang alaga. Siya ay isang obra maestra. Mula sa isang simpleng estudyante na may potensyal, hinulma niya ito, pinakinis,
at binigyan ng kinang. Ginawa niya itong refleksyon ng kanyang sarili. Matalino, ambisyosa at nirerespeto. Ngunit ang isang obra maestra, kapag nagkaroon ng sariling isip, ay nagiging isang banta. Kinuha niya ang telepono sa kanyang lamesa at pinindot ang isang numero. "Nakarating na ba ang regalo ko?" Tanong niya nang may sumagot sa kabilang linya. "Opo, hukom," sagot ng kanyang tauhan. Personal na iniabot sa security guard ng kanilang condominium. Mabuti. Hindi na niya kailangan pang magtanong kung ano ang naging reaksyon ni Sinag. Ang regalong yon ay isang mensahe, isang pagsubok sa katapatan. At sa mga nagdaang araw, nararamdaman niyang bumabagsak si Sinag sa pagsubok na yon. Ang pagiging mailap nito, ang mga palusot, ang biglaang pagdalaw sa kanyang opisina. Lahat ay mga senyales, mga bitak sa kanyang perpektong obra. Ilang minuto pa, pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang aide, si Dante. Inilapag nito sa kanyang lamesa ang isang brown envelope. Walang salitang namutawi, ngunit alam na ni Amihan ang ibig sabihin nito. Binuksan niya ang envelope. Sa loob, naroon ang mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Medyo malabo, ngunit malinaw pa rin. Si Sinag at si Alpa Salcedo magkasamang nagkakape sa kapihan ng nakaraan. Si Sinag at si Alpas papalabas sa isang maliit na bahay sa labas ng syudad. Tinitigan ni Amihan ang mukha ni Alpa Salcedo sa litrato. Ang anak ng taong ipinakulong niya, isang aso na walang tigil sa pagkahol sa kanyang paanan sa loob ng 5 taon. Isang istorbo, ngunit hindi isang banta. Ngunit ngayon, kasama na nito si Sinag. Ang kombinasyong yon ay mapanganib. Isang malamig na galit ang gumapang sa kalooban ni Amihan. Hindi ito ang nag-aalab na galit ng isang taong biglang nagulat. Ito ay ang malamig at kalkuladong galit ng isang reyna na nakitang may isang pawn na lumihis sa kanyang plano. Ang paglapit ni Sinag kay Alpas ay hindi lang isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang pagtataksil, isang personal na sampal sa kanyang mukha. "Tawagan mo si Judge Ocampo," utos niya kay Dante. "Sabihin mong may pabor akong hihingin tungkol sa kasong hawak ni Attorney Lazaro. Oras na para ipaalala sa kanya kung gaano kahirap ang buhay kapag wala kang kakampi." "Masusunod po, hukom," sagot ni Dante. Pagkaalis ni Dante, tinawagan naman niya si Liro. "Nasaan ka?" Tanong-ganong niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Papawi na po, hukom," sagot ni Liro na tila nagulat sa tawag. "Pumunta ka sa karaniwang tagpuan. Ngayon na." Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinalik niya ang telepono sa lalagyan. Makalipas ang 1 oras, sa isang pribadong lounge, magkaharap na sila ni Liro. Pawisan ang noo ni Liro, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. "Anong nangyayari, Liro?" tanong ni Amihan. Ang kanyang mga daliri ay marahang umiikot sa bibig ng kanyang kopa. "Bakit ang asawa mo ay nakikipagkita sa anak ng kalaban ko?" "Hindi ko po alam, hukom. Pinagsabihan ko na siya." "Hindi sapat ang pagsasabi," putol ni Amihan. At sa unang pagkakataon, tumaas ang kanyang boses, sapat lang para marinig nilang dalawa. "Ang kahinaan mo ay nagiging problema ko. Kontrolin mo ang asawa mo o ako mismo ang gagawa nito. At maniwala ka, hindi mo magugustuhan ang paraan ko." Napatungo si Liro. "Oo po, hukom. Ako na po ang bahala." "Siguraduhin mo lang." Tinitigan ni Amihan ang lalaking nasa harapan ni si ambisyoso, ngunit duwag. Isang perpektong kasangkapan. Ngunit ang isang kasangkapan na may depekto ay kailangang ayusin o palitan. Nang gabing iyon, bago umuwi, dumaan si Hukom Amihan sa sementeryo. Tumayo siya sa harap ng isang puntod na gawa sa mamahaling marmol. Ang puntod ng kanyang yumaong asawa. "Mahal," bulong niya sa hangin.
Lahat ng ito, ginagawa ko para sa'yo, para sa legasiya na sinimulan natin. May mga sagabal sa daan, gaya ng dati. Pero huwag kang mag-alala. Hinaplos niya ang malamig na bato. Ako ang bahala sa lahat. Palagi naman, hindi ba? Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang anino ni Hukom, Amihan Ilustre, ay tila isang dambuhalang tore na nakabantay sa buong syudad. Isang anino na handang lunurin sa dilim ang sino mang magtangkang sirain ang kahariang kanyang itinayo. Nakatanggap na siya ng ulat. Nasa kanya na ang mga litrato. At ngayon, ang kanyang mga anino ay nagsisimula ng gumalaw. Naramdaman ni Sinag ang paghihigpit ng tornilyo kinabukasan mismo. Nasa korte siya para sa isang mahalagang kaso, isang pro bono case, para sa isang grupo ng mga magsasaka na inaagawan ng lupa ng isang malaking korporasyon. Ito ang tipo ng kaso na nagpapaalab sa kanyang puso, ang dahilan kung bakit siya naging abogado. At malakas ang laban niya. Nasa kanya ang ebidensya, nasa kanya ang batas. Ngunit sa araw na yon, sa korte ni Judge Ocampo, tila lahat ay baliktad. Objection, Your Honor! Hearsay! Sigaw ng abogado ng kabilang panig, kahit na malinaw na personal na kaalaman ang testimonya ng kanyang testigo. Sustained! Mabilis na sagot ni Judge Ocampo, hindi man lang tumitingin sa kanya. Paulit-ulit itong nangyari. Bawat ebidensyang sinusubukan niyang ipresenta ay hinaharang. Bawat argumento niya ay pinuputol. Ang Hukom, na dati kilala niya bilang isang makatarungang tao, ay tila isang bayarang tauhan ng kabilang kampo. Ang mga pader ng hustisya ay tila unti-unting lumalapit sa kanya. Dinudurog ang kanyang kaso sa harap mismo ng kanyang mga mata. Lumabas siya ng courtroom na talunan, ngunit hindi lang ang kaso ang natalo. Ang kanyang kumpiyansa ay nayaniig. Alam niya kung ano ito. Ito na ang ganti ni Amihan. Isang mensahe na kayang-kaya nitong impluwensyahan ang mismong sistemang pinagkakatiwalaan niya. Ang pressure ay hindi nagtapos doon. Pag-uwi niya, dinatnan niya si Liro na naghihintay sa sala. Ang mukha nito ay madilim. Isang anyo na bihira niyang makita. Saan ka na naman galing, Sinag? Tanong nito, ang boses ay malamig. Sa korte, may hearing ako. Sagot niya, pagod. Huwag mo akong lokohin. Sigaw ni Liro at sa gulat ni Sinag ay ibinato nito ang isang folder sa mesang babasagin. Kumalat ang laman nito, ang parehong mga litrato na nakita na ni Amihan. Siya at si Alpas. Ano ito ha? Nakikipagkita ka sa lalaking yan sa likod ko? Sa lalaking gustong sirain ang taong tumulong sa atin? Hindi mo naiintindihan, Liro. Mahinahon niyang sagot, kahit na ang puso niya ay kumakabog. May mga bagay kang hindi alam. Ang tanging alam ko ay sinisira mo ang buhay natin. Lumapit si Liro sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Ano bang pinagsasabi sa iyo ng Alpas na, yan? Nilalason niya ang isip mo. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya laban kay Hukom. Mag-isip ka naman, Sinag. Pinaghirapan natin itong lahat. Ang mga salita ni Liro ay parang mga punyal. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paraan ng pagmamanipula nito sa katotohanan. Ginagawa siyang kontrabida. Siya na biktima. Pinaghirapan o ninakaw, Liro? Tanong niya pabalik. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at hinanakit. Natigilan si Liro. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas masahol pa, pagkukunwari. Lumambot ang kanyang anyo at sinubukan siyang hawakan. Mahal, ano bang sinasabi mo? Pagod ka lang. Masyado kang nagpapadala sa stress. Sabi nito sa isang malambing na boses na dati nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon ay nagdudulot na ng pandidiri. Itigil mo na to, please. Bago pa mahuli ang lahat, para sa atin. Umatras si Sinag. Ang gabi ay natapos sa isang mabigat
at nakakabinging katahimikan. Natulog sila sa iisang kama, ngunit milya-milya ang layo ng kanilang mga puso. Hindi pa tapos ang pag-atake. Kinabukasan, tumawag si Alpas. "Sinag, may problema," sabi nito. Ang boses ay seryoso. "Ang pangunahing testigo natin sa kaso ng tatay ko, nawawala." "Ano?" "Pinuntahan ko siya sa bahay niya," sabi ng kapitbahay. Madaling araw daw umalis, kasama ang buong pamilya. Walang paalam, walang kahit anong iniwan na mensahe. Napaupo si Sinag. Ito na. Isa-isang isinasara ni Amihan ang lahat ng pinto. Ang kanilang pinakamalakas na alas, ang taong direktang makapagtuturo sa sistema ni Amihan, ay bigla na lang naglaho. Gabi na nang makatanggap siya ng isang tawag mula sa isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Attorney Lazaro?" Isang garalgal na boses ng lalaki ang narinig niya. "Hindi mo ako kilala, pero may mensahe ako para sa'yo. Itigil mo na ang ginagawa mo. Masyadong malakas ang binabangga mo. Huwag mo nang hintayin na hindi lang ang karir mo ang mawala sa'yo." Pagkatapos ay namatay ang linya. Nabitawan ni Sinag ang kanyang telepono. Ang pagbabanta ay hindi na pailalim. Ito ay direkta na. Ang mga pader ay hindi na lang lumalapit. Ang mga ito ay guguho na. Sinubukan niyang mag-withdraw ng pera mula sa ATM para magbayad ng bills. Account temporarily frozen. Tumawag siya sa bangko. Ang sabi ng manager, may biglaang fraud investigation na isinasagawa sa kanyang account base sa isang anonymous tip. Isang proseso na maaaring tumagal ng ilang linggo. Sa isang iglap, nawala ang kanyang career, ang kanyang testigo, ang kanyang pera. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang sala. Ang katawan ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit at kawalan ng pag-asa. Si Amihan ay hindi lang isang kalaban sa korte. Isa siyang halimaw na may mga galamay na abot ang bawat sulok ng kanyang buhay. Dahan-dahan siyang sinasakal. Inaalis ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya hanggang sa wala nang matira. Ang pakiramdam na nakukulong ay napalitan ng isang mas masahol na pakiramdam, ang pagiging ganap na walang kapangyarihan. Ang kasabihang, "When it rains, it pours," ay hindi sapat para ilarawan ang nangyayari sa buhay ni Sinag. Ang sa kanya ay isang dilubyo, at ang huling patak ng lason ay dumating sa anyo ng isang opisyal na liham. Nakatanggap siya ng isang sobre na may selyo ng Integrated Bar of the Philippines. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, naroon ang isang formal na abiso. Sinuspinde ang kanyang lisensya sa pagkaabogado, pending investigation dahil sa isang seryosong akusasyon ng gross professional misconduct. Isang di umano'y pag-leak ng confidential client information sa kabilang panig. Isang kasinungalingan, isang gawa-gawang akusasyon na sinamahan ng mga pekeng ebidensya. Ngunit sa mundo ng batas, ang akusasyon, kahit walang katotohanan, ay sapat na para dungisan ng isang pangalan. Ito ang coup de grace ni Amihan, ang pinal na dagok. Hindi lang siya tinanggalan ng kaso, tinanggalan siya ng kakayahang lumaban. Isang abogadong walang lisensya ay parang isang sundalong walang armas. Nabitawan ni Sinag ang sulat. Ang mga piraso ng papel ay marahang lumapag sa sahig, parang mga tuyong dahon na nalaglag mula sa isang namamatay na puno. Napaupo siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa nakasaradong pinto. Wala nang luhang lumalabas. Tila natuyo na ang kanyang mga mata. Ang nararamdaman niya ay hindi na sakit o galit. Isa na itong malawak at malalim na kawalan. Ang kanyang propesyon, ang kanyang pagkatao, ang bagay na ipinagmamalaki niya, lahat ay kinuha sa kanya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa likuran niya. Hindi siya lumingon. Alam niyang si Liro iyon. "Nakatanggap ka na pala," sabi nito. Ang boses ay walang anumang emosyon. Hindi man lang siya tinulungang tumayo. "Bakit, Liro?" tanong niya.
Ang kanyang boses ay basag. Paano mo nagawa to sa akin? Sa atin? Lumakad si Liro at huminto sa kanyang harapan. Tinitingnan siya mula sa itaas. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Buhay ay isa ng ngayong estranghero. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo, Sinag. Malamig na sagot nito. Binalaan kita. Paulit-ulit kitang pinakiusapan. Pero matigas ang ulo mo. Pinili mo ang landas na to. Pinili kong malaman ang katotohanan. At anoong napala mo sa katotohanan mo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liro. Tingnan mo ang sarili mo. Wala ka ng career. Wala ka ng pera. Wala ka ng silbi. Ang bawat salita ay parang matulis na bubog na tumutusok sa kanyang puso. At dahil dyan, patuloy ni Liro, may inilapag itong isa pang folder sa coffee table. Sa tingin ko, ay wala nang dahilan para ipagpatuloy pa natin to. Binuksan ni Sinag ang folder. Sa loob, naroon ang isang petisyon. Isang petisyon para sa annulment ng kanilang kasal. Ang dahilan, psychological incapacity. Ang kanyang pagiging paranoid, kawalan ng tiwala, at emosyonal na instabilidad ay ginawang mga legal na basehan para iwan siya. At sa huling pahina, nakita niya ang pangalan ng abogadong kumakatawan kay Liro. Isang kilalang abogado mula sa law firm na pag-aari ng pamilya ni Hukom Amihan Ilustre. Ang lahat ay planado. Ang lahat ay kalkulado. Kaya pala, bulong ni Sinag, kaya pala, ganito na lang kadali para sa'yo ang lahat. Hindi ito madali, Sinag, sabi ni Liro. At sa isang iglap ay tila may nakita siyang bahid ng pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit mabilis din itong nawala. Pero kailangan kong pumili. At pinili ko ang panig na siguradong mananalo. Hindi ka kailanman mananalo laban sa kanya. Walang sino man ang nananalo laban sa kanya. Iyon na ang huling pag-uusap nila. Kinuha ni Liro ang kanyang mga gamit at umalis. Hindi man lang ito lumingon pabalik. Isinara nito ang pinto at kasabay niyon ay ang pagsasara ng kabanata ng kanilang buhay. Naiwan si Sinag sa kanilang malaki at tahimik na bahay. Ang bawat sulok ay puno ng alaala ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Ang mga litrato nila sa pader ay tila mga multo na nanunukso sa kanya. Ang kanyang mga libro ng batas sa estante ay mga paalala ng isang propesyong hindi na niya maaaring gawin. Nawala na ang lahat, ang kanyang karera, ang kanyang asawa, ang kanyang reputasyon, at ang babaeng itinuring niyang ina. Tinalo siya, dinurog siya. Nang gabing iyon, dumating si Alpas. Natagpuan niya si Sinag na nakaupo sa dilim sa gitna ng mga kahon na inihanda ni Liro para sa pag-alis. Ang itsura ni Sinag ay parang isang basag na manika. Walang sinabi si Alpas. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagbigay ng mga salita ng pag-asa. Umupo lang siya sa sahig, ilang talampakan ang layo mula sa kanya at sinamahan siya sa kanyang katahimikan. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na mensahe. Hindi ka nag-iisa. Ilang oras silang ganoon. Nang sa wakas ay tumayo si Sinag para kumuha ng tubig, sa tisod niya ang isa sa mga kahon ni Liro. Bumagsak ito at kumalat ang laman. Mga lumang gamit, mga papeles, at sa gitna ng mga kalat, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Isang maliit, luma, at leather-bound na kwaderno. Hindi niya ito pag-aari. At siguradong hindi rin ito kay Liro. Pinulot niya ito. Sa unang pahina, may nakasulat sa isang pamilyar ngunit matagal nang kinalimutang sulat kamay. Ang pangalan ng unang asawa ni Liro. Ang babaeng namatay di umano sa isang car accident. Maraming taon na ang nakalipas. Isang diary. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina at sa pagbabasa niya ng mga unang pangungusap, ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ang hangin sa silid ay tila mas lalong lumamig habang binabasa ni Sinag
ang bawat salitang nakasulat sa lumang diary. Ang sulat kamay ng unang asawa ni Liro, si Elena, ay elegante ngunit may bakas ng panginginig. Isang testamento sa takot na kanyang nararamdaman habang isinusulat ang mga ito. Ang diary ay hindi naglalaman ng mga masasayang alaala ng isang may bahay. Ito ay isang talaan ng dahan-dahang pagkatuklas sa isang bangungot. October 12. May kakaibang amoy na naman ang damit ni Liro pag-uwi niya. Isang pabango ng babae, isang pabango na pamilyar. Ito ang amoy na laging suot ni Hukom Ilustre. November 5. Nakita ko ang mga text messages. Hindi ito ordinaryong pagtataksil. Ang usapan nila ay tungkol sa mga numero, mga bank account, mga pabor na kailangang bayaran. Si Liro ay takot na takot sa kanya. Sunod-sunuran siya sa bawat utos. December 21. Sinubukan kong kausapin si Liro. Itinanggi niya ang lahat. Sinabi niyang nag-iimbento lang ako, na nababaliw na ako. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang katotohanan. Nakita ko ang takot. Ang bawat pahina ay isang salamin ng pinagdaanan ni Sinag. Ang parehong pabango, ang parehong mga kasinungalingan, ang parehong pagmamanipula. Tila binabasa niya ang sarili niyang kwento, isinulat ng isang multo mula sa nakaraan. Ngunit ang huling mga entry ang tuluyang yumanig sa kanyang kaluluwa. January 15, sinabi ko kay Liro na aalis na ako. Naisisiwalat ko ang lahat ng nalalaman ko. Nagalit siya. Ngunit hindi ang galit na nakita ko sa kanya ang nakapagpatakot sa akin. Ito ay ang malamig at kalkuladong tingin sa kanyang mga mata. Kinabukasan, tumawag si Hukom Ilustre. Sinabi niyang gusto niya akong makausap ng personal para ayusin ang lahat. January 16, papunta ako sa tagpuan namin. Pakiramdam ko ay may masamang mangyayari. Kung may mangyari sa akin, ang diary na ito ang aking testamento. Ang pagkamatay ko ay hindi magiging isang aksidente. Iyon ang huling entry. Pagkatapos niyon, puro blankong pahina na. Nabitawan ni Sinag ang diary. Bumagsak ito sa sahig na may mahinang kalabog. Ngunit sa kanyang pandinig, ang tunog ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Hindi yun aksidente. Si Elena ay pinatay. Pinatahimik dahil sa kanyang nalalaman. Isang nag-aalab na apoy ang biglang sumiklab sa kalooban ni Sinag. Tinupok ang lahat ng bakas ng kawalan ng pag-asa. Hindi na ito simpleng galit ng isang asawang pinagtaksilan. Ito ay ang matuwid na puot ng isang taong nakatuklas ng isang karumal-dumal na krimen. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa kanya. Ito ay para kay Elena, para sa ama ni Alpas, para sa lahat ng naging biktima ng kasakiman ni Amihan. Tumayo si Sinag. Ang kanyang mga binti ay hindi na nanginginig. Mayroon ng bagong liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag na hindi nagmula sa pag-asa, kundi sa isang hindi matitinag na determinasyon. Alpas, tawag niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakakakilabot na bigat. Lumapit si Alpas na kanina pa tahimik na nagmamasid. Ipinakita niya rito ang diary. Habang binabasa ni Alpas ang mga huling entry, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pag-aalala patungo sa matinding pagkamuhi. Ito na, sabi ni Alpas. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. This is the smoking gun. Hindi lang ito korupsyon, pagpatay. Pero hindi natin ito pwedeng dalhin basta-basta sa pulis, sabi ni Sinag. Hawak ni Amihan ang sistema. Mawawala lang ang diary na ito at tayo ang isusunod niya. Kung gayon, anong gagawin natin? Tumingin si Sinag sa bintana, sa mga ilaw ng syudad, ang syudad na pinaghaharian ni Amihan. Kung hindi natin kayang talunin siya sa loob ng kanyang korte, sabi niya, kung gayon, dadalhin natin siya sa ibang korte. Anong ibig mong sabihin? Ang korte ng opinyong publiko. Sagot ni Sinag, at isang plano ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan.
Isang mapanganib, desperado, ngunit napakatalinong plano. Kinaumagahan, ginawa nila ang unang hakbang. Dinala nila ang diary, kasama ang lahat ng ebidensyang nakalap nila, hindi sa pulis, kundi sa isang tao, ang tanging tao sa justice system na alam nilang may integridad at tapang na hindi kayang bilhin ni amihan. Si Prosecutor David Reyes, isang matandang idealist na naging mortal na kaaway ni amihan sa loob ng maraming taon. Sa loob ng kanyang maliit at siksik na opisina, maingat na sinuri ni Prosecutor Reyes ang bawat piraso ng ebidensya. Habang binabasa niya ang diary, ang kanyang noo ay lalong kumukunot. Pagkatapos ng halos 1 oras na katahimikan, isinara niya ang diary at tumingin sa kanila. "Alam na niyo ba kung gaano kapanganib ang hawak ninyo?" Tanong niya. "Opo," sabay nilang sagot. "Mabuti," sabi ng piskal. "Dahil kung hindi, pinalabas ko na kayo. Matagal ko nang alam na may ginagawang kababalaghan si Ilustre. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito katibay na ebidensya. Tumayo ito at naglakad-lakad. Pero tama kayo. Kung idadaan natin ito sa ordinaryong proseso, mamamatay ito sa preliminary investigation pa lang. Kailangan natin silang gulatin. Kailangan natin silang isubo sa isang sitwasyon kung saan hindi na nila makokontrol ang naratibo." Tumingin ito kay Sinag. "May naiisip ka ng plano, hindi ba, Attorney Lazaro?" Tumango si Sinag. "May parangal na igagawad kay Hukom Amihan sa susunod na linggo. Ang Judge of the Year Award, ang buong legal community at media ay naroroon." Isang mabagal na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Prosecutor Reyes. Isang pampublikong paglilitis, isang perpektong entablado. Tumingin siya sa dalawa, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. "Sige, gawin natin. Pero tandaan ninyo, sa oras na simulan natin ito, wala nang atrasan." Pag-alis nila sa opisina ng piskal, huminto si Sinag sa isang bangketa. Kinuha niya ang kanyang telepono. "Sinong tatawagan mo?" tanong ni Alpas. "Isang kaibigan," sagot ni Sinag. Idinial niya ang numero ng isang flower shop. "Hello, magandang hapon. Nais ko sanang mag-order ng isang malaking funeral wreath." May saglit na katahimikan sa kabilang linya. "Ang card? Pakisulat." "In loving memory of justice, slain by the hands of Judge Amihan Ilustre." Pagkababa niya ng telepono, tumingin siya kay Alpas. Ang babaeng wasak at talunan ay wala na. Sa kanyang kinatatayuan ngayon ay isang mandirigma, handa para sa huling laban. Ang ballroom ng Maharlika Hotel, ang parehong lugar kung saan nagsimula ang bangungot ni Sinag, ay muling napuno ng mga maimpluwensyang tao, kumikinang na mga alahas at mga pekeng nangiti. Ngunit ngayong gabi, ang hangin ay masiksik sa paghanga at kapangyarihan. Ito ang gabi ng parangal, at ang pinakamataas na karangalan, ang Judge of the Year Award, ay walang dudang mapupunta kay Hukom Amihan Ilustre. Nasa entablado si Amihan, naliligo sa liwanag ng mga spotlight. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting gown. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Para siyang isang diyosa ng katarungan, payapa at hindi matitinag. Nakaupo sa front row si Liro, pumapalakpak ng mas malakas kaysa sa lahat. Ang perpektong imahe ng isang sumusuportang kasama. Ang kanilang paghihiwalay ni Sinag ay naging isang maliit na iskandalo. Ngunit mabilis itong pinatahimik ni Amihan. Pinalabas na si Sinag ay isang unstable na asawa na hindi nakayanan ang pressure ng kanilang propesyon. Mula sa likod ng ballroom, sa isang madilim na sulok malapit sa service exit, pinapanood sila ni Sinag at Alpas. Si Sinag ay nakasuot ng simpleng itim na blazer at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Hindi siya naroon bilang isang panauhin.
Naroon siya bilang isang berdugo. "Handa ka na ba?" tanong ni Alpas. Ang kanyang boses ay isang bulong. Tumango si Sinag. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa entablado. "Ipinanganak ako para rito." Sa entablado, tinanggap ni Amihan ang tropeyo. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hinintay niyang humupa ang lahat bago siya nagsimula sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagpapakumbaba. "Maraming salamat sa karangalang ito," panimula niya. "Sa loob ng 30 taon, ang tanging naging gabay ko ay ang batas. Ang tanging naging hangarin ko ay ang katotohanan, sapagkat naniniwala ako na ang hustisya ang tanging pundasyon ng isang sibilisadong lipunan. At habang ako ay nabubuhay, patuloy kong paglilingkuran ng hustisya." Habang nagsasalita siya, 2 staff ng hotel ang pumasok sa ballroom. Bit-bit ang isang napakalaking funeral wreath. Dahan-dahan silang naglakad sa gitnang aisle patungo sa entablado. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Sino ang magpapadala ng ganito sa isang gabi ng parangal? Natigil sa pagsasalita si Amihan nang makita niya ang wreath. Kumunot ang kanyang noo. Maging si Liro ay nagpakita ng pagkalito. Nang mailapag ang wreath sa paanan ng entablado, malinaw na nabasa ng lahat ang nakasulat sa ribbon. "In loving memory of Justice, slain by the hands of Judge Amihan Ilustre." Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Naging alerto ang mga security, pero bago pa man sila makakilos, biglang namatay ang mga ilaw sa entablado, maliban sa isang spotlight na nanatiling nakatutok kay Amihan at sa malaking screen sa likuran niya, kung saan kanina'y ipinapakita ang kanyang ngumingiting mukha. Isang imahe ang biglang lumitaw. Isang pahina mula sa isang lumang diary. "Anong kalokohan ito?" sigaw ni Amihan sa mikropono. Ang kanyang kahinahunan ay biglang naglaho. Ngunit huli na ang lahat. Ang boses ni Prosecutor David Reyes, pre-recorded, ay umalingaw-ngaw sa sound system ng buong ballroom, malinaw at makapangyarihan. "January 16, papunta ako sa tagpuan namin. Pakiramdam ko ay may masamang mangyayari. Kung may mangyari sa akin, ang pagkamatay ko ay hindi magiging isang aksidente." Ang boses ng piskal ay sinundan ng isang babaeng boses, isang voice actress na ginagaya ang tinig ng isang taong puno ng takot. Habang nagsasalita ito, sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga pahihina ng diary ni Elena. Ang mga bulungan ay naging mga sigawan. Nag-flash ang mga kamera ng media. Biglang isang pamilyar na boses ang pumalit, live at direkta. Mula sa dilim, lumakad si Sinag papasok sa isang hiwalay na spotlight. Hawak ang isang mikropono na inihanda ni Alpas. "Tapos na ang pagdiriwang, hukom," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tumatagos sa buto. "Ngayon, simulan natin ang iyong paglilitis." Ang mukha ni Amihan ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Sinag. Si Liro ay parang estatwa na natigilan sa kanyang kinauupuan. "Security! Ilabas ang babaeng yan!" sigaw ni Amihan. Ngunit bago pa makalapit ang mga gwardiya, nagsalita ulit si Sinag. "Bago ninyo ako paalisin, marahil ay gusto ninyong makita ang susunod na ebidensya." Sa screen, lumabas ang isang kopya ng bank transfer. Milyon-milyong piso na inilipat mula sa isang offshore account ng korporasyong kalaban ng mga magsasaka papunta sa isang foundation na ang presidente ay si Liro Montemayor. Pagkatapos ay isang video ang kuha ni Sinag sa hotel na ngayon ay mas malinaw, ipinapakita ang pag-aabutan ng attached case sa pagitan ni Liro at ng senador. Ang buong ballroom ay nasa ganap na kaguluhan. Mga kasinungalingan, lahat yan ay gawa-gawa. Desperadong sigaw ni Amihan. Kung gayon,
Paano mo ipapaliwanag ito? Tanong ni Sinag. Ang huling ebidensya ay isang audio recording, isang pag-uusap sa pagitan ni Amihan at ng nawawalang testigo na palihim na ni-record ng testigo bago siya tumakas. Dito, malinaw na naririnig si Amihan na inuutusan ng testigo na magtago at binabantaan ang kanyang pamilya. Iyon na ang huli. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Sa hudyat mula kay Prosecutor Reyes, ang mga pinto ng ballroom ay bumukas. Ngunit hindi mga security guard ang pumasok, mga ahente ng NBI na pinamumunuan mismo ng piskal. Hukom Amihan Ilustre, Liro Montemayor, sabi ni Prosecutor Reyes sa pamamagitan ng isa pang mikropono, ang kanyang boses ay dumadagundong. Inaaresto kayo para sa mga kasong obstruction of justice, bribery at murder. Ang gabi ng karangalan ay naging isang gabi ng paghuhukom habang isinusaut ang posas sa nanginginig na mga kamay ni Amihan at sa tulalang si Liro, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kawalan ng paniwala. Ang kanilang kaharian ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Dumaan si Amihan sa tapat ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay parang mga punyal. Sisirain kita, bulong niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Ngumiti lang si Sinag, isang malungkot na ngiti. Huli ka na. Sinira mo na ako. Pero mula sa mga abo, natuto akong lumaban. Inilabas na ng mga ahente ang dalawa sa gitna ng nagkakagulong media. Ang mga flash ng camera ay walang tigil. Naiwan si Sinag sa entablado, mag-isa. Ang adrenaline ay unti-unting nawawala. At ang nararamdaman niya ay hindi ang tamis ng tagumpay, hindi rin ang kasiyahan ng paghihiganti. Ang naramdaman niya ay isang nakabibinging katahimikan, isang malawak na kawalan. Ang laban ay tapos na, ngunit ang digmaan sa loob niya ay ngayon palang magsisimula. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating bagyo sa media ay isa na lamang mahinang ambon. Ang mga pangalang Amihan Ilustre at Liro Montemayor ay unti-unti nang nawawala sa mga headline, napapalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong iskandalo. Ngunit sa loob ng korte, ang kanilang paghuhukom ay nagpapatuloy. Nakatayo si Sinag sa witness stand sa huling pagkakataon. Nakatingin siya ng diretso sa 2 taong minsang naging sentro ng kanyang mundo. Si Amihan, nakasuot ng orange na damit ng bilanggo, ay payat na ngayon. Ngunit ang mga mata nito ay nananatiling matalim at puno ng pagkamuhi. Si Liro naman ay tila isang anino na lamang ng dati niyang sarili. Nakatungo, iwas ang tingin, isang taong tuluyang nilamon ng kanyang mga pagkakamali. Kalmado at matatag ang boses ni Sinag habang sinasagot niya ang mga huling tanong mula sa piskal. Wala nang panginginig, wala nang pait. Ang tanging naroroon ay ang bigat ng katotohanan. Pagkatapos ng kanyang testimonya, bumalik siya sa kanyang upuan. Habang dumadaan siya, ang kanyang mga mata at ang mga mata ni Amihan ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Walang salitang namutawi, ngunit sa tinging iyon, naunawaan ni Sinag ang lahat. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi kailanman magsisisi. At iyon ay problema na ni Amihan, hindi na sa kanya. Kinabukasan, nagtungo si Sinag sa city jail, hindi para dalawin si Liro, kundi para sa isang taong hindi pa niya nakikita ng personal. Sa visiting area, sa likod ng isang makapal na salamin, nakaupo ang isang matandang lalaki na may mga puting buhok na at malungkot na mga mata. Ito ang ama ni Alpas. Sa pag-upo ni Sinag, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Attorney Lazaro, sabi nito sa teleponong nag-uugnay sa kanila. Wala akong sapat na salita para magpasalamat sa'yo. Hindi po kailangan, sagot ni Sinag. Ang laban na ito ay hindi lang para sa inyo. Para rin po ito sa akin. Ibinalik mo hindi lang ang aking kalayaan, kundi pati na rin ang aking pangalan. At higit sa lahat, tumingin ito sa kanyang anak na si Alpas na nakatayo sa likuran ni Sinag.
Ibinalik mo ang pag-asa sa anak ko. Matagal ko na siyang hindi nakikitang ngumiti ng ganyan. Isang mainit na damdamin ang dumaloy sa puso ni Sinag. Ang hustisyang kanilang ipinaglaban ay nagsisimula ng magbunga. Pagkatapos ng pagdalaw, sinabi sa kanila ng abogado ng matanda na dahil sa mga bagong ebidensya, malapit nang mabaliktad ang kaso nito. Malapit na siyang makalaya. Nang hapong yon, nagpunta si Sinag sa isang lugar na matagal na niyang hindi pinupuntahan, ang dalampasigan kung saan sila unang nag-date ni Liro. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng mga alon ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Ang kanyang singsing pangkasal. Tinitigan niya ito. Ang ginto ay kumikinang pa rin, ngunit para sa kanya, ang kinang na yon ay isang paalala ng mga kasinungalingan. Ang bigat nito sa kanyang palad ay simbolo ng bigat ng sakit na kanyang pinasan. Hindi siya nagalit, hindi siya umiyak. Huminga lang siya ng malalim at sa isang malakas na paghagis, initsa niya ang singsing sa malayong parte ng dagat. Pinanood niya itong lumubog hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng tubig. Sa paglubog niyon, naramdaman niya ang isang bigat na nawala mula sa kanyang dibdib, ang pagpapatawad. Hindi niya ito ibinigay dahil karapat-dapat sina Liro at amihan. Ibinigay niya ito dahil karapat-dapat siyang maging malaya. Handa ka na ba? Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kanyang likuran. Si Alpas. Lumapit ito at tumayo sa kanyang tabi. Hindi ito nagtanong tungkol sa singsing. Hindi na kailangan. Saan? Tanong ni Sinag. Sa bagong simula, sagot ni Alpas. Isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang huling eksena ay hindi sa isang marangyang ballroom o sa isang malamig na korte. Ito ay sa harap ng isang maliit at simpleng opisina sa isang di gaanong kilalang kalye. Ang pintura ay bago pa at ang amoy ng pag-asa ay nasa hangin. Magkasama nilang isinabit ang isang simpleng karatula na gawa sa kahoy. Nakaukit dito ang mga salita. Sinagang Pag-asa Law Firm. Tumingin sila sa isa't isa. Pagkatapos ay sa karatulang nagsisimbolo sa kanilang bagong kabanata. Ang kanilang mga ngiti ay hindi puno ng kilig ng isang bagong pag-ibig, kundi ng isang mas malalim na damdamin, ang respeto ng dalawang mandirigmang magkasamang sumuong sa digmaan at nanalo. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng ginintuang liwanag sa kalangitan, at para kay Sinag, ang dapit hapong yon ay hindi isang pagtatapos. Ito ay isang magandang simula. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay ng pagtataksil, pagbangon, at paghahanap ng tunay na katarungan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na katarungan ay hindi palaging matatagpuan sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Minsan, ito ay matatagpuan sa ating kakayahang patawarin, hindi ang iba, kundi ang ating mga sarili, upang tuluyan na tayong makalaya mula sa tanikala ng nakaraan at makapagsimula ng isang bagong buhay na puno ng dangal, pag-asa at kapayapaan. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang pinagdaanan? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment niyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!